Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Muli, papuri sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyong mga salita na ipagkakaloob mo sa oras na ito. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Ikaw na Mesiyas, ikaw na buktong na anak ng Diyos. Lumilapit ako na may kababaang loob, humihingi ng kapatawaran, paglilinis mula sa iyong dakilang pangalan. Muli ang karunungan, kababaan ng loob. Your will be done, not mine. Gayon din, Lord, batid mo ang nasa puso ng bawat makakarinig ng Friday Gospel. Lord, linisin mo po ang kanilang mga puso, ihanda sa pagbibinhi mo ng mensahe mula sa iyong mabuting balita. Lord, ikaw ang aming Mesiyas na muli namin inaalala sa mahal na araw. Nawa, ang puso namin ay pagharian ng Mesiyas na yan. Pag sa ganun, ang kalooban ng Diyos ang masunod namin araw-araw. Come, Holy Spirit, puspusin mo po kami. Muklok ka sa aming puso. Napakabuti mo, Panginoon. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Ang mabuting balita, ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ito, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, ito ba ang taong gusto nilang patayin? Ayan, lantaran siyang nagsasalita ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong to. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinasabi, ako ba'y nakikilala niyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangkan nilang dagpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Sabay niyo po ang kapayapaan ng Panginoon. Welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live. At ang March 15, 2024, Friday Gospel po, ang ating pagninilayan. Ito po ang pagbasa ay nagmula kay San Juan. Tungkol po ito sa... Ito na nga kaya ang Mesiyas? Alam po natin, no? Ito na nga ba ang Mesiyas sa panahon natin ngayon, ha? Ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. Muli, ang Facebook Live na ito ay ginagamit ng Diyos para everyday makarinig na po tayo ng mabuting balita mula sa Panginoon. Amen. So, ang senaryo po ng mabuting balita for Friday Gospel ay yun nga po na marami pang nagdududa, no, sa panahon ni Jesus kung siya ba talaga ang Mesiyas. Kasi ang hinihintay nilang Mesiyas yung anak ng Diyos na maaaring nakasuot ng mamahaling damit ng hari, may kaharian. Pero nabigo di ba? Nagaling ang Panginoon Jesus sa isang simpleng sabsaban. Anak ng karpintero. Kaya ingit-ingit ang mga pariseyo at ang mga sa kanya mga dalubhasa sa kasulatan Kasi siya yung Mesiyas, pero tingnan mo naman, no? Parang inaapi-api nila. Hindi kamukha nila, no? Sa kanila yung mga narangal. Mariringal na mga kasiyahan, mga damit. Amen.
So, sa panahon po natin ngayon, ang Mesiyas ay talagang totoong-totoo na. Naganap na ang lahat. Naganap na yung nangyari sa Old Testament, New Testament. And the last part na tayo ng Bible, hintayin na lang natin yung muling pagbabalik ng Panginoon. Salamat lang sa Diyos, hindi pa niya ginagawa yun. Kasi, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbago. May panahon pa. Kailangan alam natin yung mission natin dito sa buhay kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Hindi pwede yung kain, trabaho, tulog, kain, trabaho, tulog, hanggang sa mamatay na tayo. Tapos what's next? Hindi naman talaga ito yung totoong buhay natin eh. Sabi nga, kapag tayo namatay, yung pa lang yung simula dapat ng totoong buhay. Which is sa buhay na walang hanggan, o sa buhay ng walang katapusang parusa. Amen. So, itong sa mabuting balita, di ba may mga dialogue dito na sinabi ni Jesus na ako ba'y nakikilala nyo? Tinanong niya, kilala nyo ba ako? Tinatanong tayo ng Panginoong Jesus, kilala ba talaga natin ang Panginoong Jesus? Ano ba, kilala ba natin siya title lang? Kilala ba natin siya na siya anak ng Diyos? Siya yung tagapagligtas? Siya yung pinako sa krus? Ganun ba? Kumbaga sa tao, alam lang natin yung name niya, address niya, saan siya nag-aral, anong gusto niya. Hanggang doon lang ba? Hindi. Dapat kilala natin ang Panginoong Jesus nang masigit pa. Kaya kailangan may relasyon tayo sa Panginoon. Para pag tinanong tayo ng Panginoon, alam mo ba ako talaga? Bakit nagpapatuloy ka pa sa pagkakasal kung kilala mo talaga ako? Alam mo, ayoko yung ginagawa mong kasalanan, o ayaw niyo yung ginagawa natin kasalanan. Bakit natin ginagawa? Yung kung talagang kilala natin ang Panginoong Jesus. Amen. Ano pa sabi dito sa mabuting balita? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, hindi ninyo siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Ito ba? Grabe yung pagre-recognize ni Jesus Christ kay God the Father. Nandito ako, nagkatawang tao ko, sabi ni Jesus Christ, kasi may nagsugo sa akin. Tayo. Sino bang nagsugo sa atin? Sugo ba tayo ng demonyo? O sugo ba tayo ng Diyos? Sa buhay natin ngayon, anong klase pagkasugo ang meron tayo? Sinusugo ba tayo ng Diyos para magbigay ng kapayapaan sa mundo? Sinusugo ba tayo ng Diyos para magbigay ng pag-ibig sa kapwa, tumulong? O sugo ba tayo ng demonyo? Di ba? Mayroong word na ganun. Sugo yun ng demonyo. Di ba? Pero yung pagkasugo ng ama sa anak, para sa atin yun. Para sa ating mga makasalanan. Di po ba? Kailangan pagyamanin natin. Yung pagsugo sa atin ng Panginoon, kamukha ng ginawa ng Panginoong Yesus, di ba? Nagsugo siya ng mga alagad niya. Hanggang sa dumami na yung alagad na yan. Sa panahon natin ngayon, through social media, pwede tayong maging Mesiyas. Yan ang word for the day natin. Mesiyas. Ano ba ang Mesiyas? Si Kristo. At ano ba ang karakter ni Kristo? Mababa ang kalooban. We can also be Mesiyas. Kailangan pag mababa ang kalooban natin, tayo ay Mesiyas. Hindi yung Mesiyas na talaga tayo si Kristo. Ibig ko sabihin, Mesiyas na tinutularan natin ang karakter ni Kristo bilang isang Mesiyas. Amen. Na maituring tayong anak ng Diyos. Maiba na yung apelido natin, no? Halimbawa, ikaw na si Rolando Mesiyas. Si Christina Mesiyas. Si Angelica Mesiyas. Ibig sabihin, sabi nga, sino mang nakipagkaisa kay Kristo, ay isang bago ng nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Mesiyas na. Amen. Na, noong mga panahon na sinasabi ni Kristo na siya yung Mesiyas, kasi yun din naman sinasabi ng mga propeta noon na may darating na Mesiyas. Kahit si Juan Bautista, di ba? May darating na Mesiyas na sigit pa sa akin. Pero marami pa rin nagalit sa Panginoong Yesus, no? Sabi, tingin pa sa kanya si Raulo yata. Sabing anak siya ng Diyos. Di ba? Sinasabihan pa nga siya ng, nakayaya na nakakapagpagaling. Nakakasaut ng demonyo. Kasi, kapangyarihan niya galing kay prinsipe. Kay Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Amen.
Yung bang ang pagparito ng Mesiyas na nakagawa siya ng mga kababalaghan. Amen. Hindi niya magagawa yun kung hindi niya sinunod ang kalooban ng Panginoon, ng Diyos, Ama na nasa langit. Kaya, ang Panginoong Jesus, kahanga-hanga ang mission niyang ginawa dito sa mundo. Kahit alam niyang babatikusin siya, makakaranas siya ng paghagupit, panglalait, pagpako sa krus. Hindi ba? Pinanghawakan niya yung Mesiyas na yan. Ito ang gusto ng Diyos sa akin eh. Ako ang maging kordero, maging handog ang Mesiyas. Tayo, pinangahawakan ba natin na maging Christ-like tayo? Maging Mesiyas-like tayo? O ayaw natin yung pangalan na yan. Ayaw natin maging kamukha, kawangin si Kristo. Mas gusto natin maging kawangin sang demonyo. Hindi sa Mesiyas, Lucifer, o sabihin natin Satanas, o Devil. Yung gusto nating makakabit sa ating pagkatao, sa ating espiritu. Amen. Sana, hindi lang tayo relihiyon. Sana meron tayong relasyon. Amen. Hindi natin makikilala ng gusto ang Diyos. Kundi, sabi nga sa mag-asawa, hindi sila magkakilala ng lubusan, kundi sila magsasama sa isang bubong. Ganon din ang relasyon natin sa Diyos. Kailangan magsama tayo sa iisang bubong ng pananampalataya. Kailangan magkaroon tayo ng God's family. Amen. Ang anak ng Diyos, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang papasok sa langit, yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Yun ang Mesiyas. Sabi nga ni Kristo, sino ba ang tunay kong mga kapatid at ina? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang Mesiyas ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. At tayo, kahit sabi mo ba gaano tayo kasama, pwede tayong linisin ng Diyos. Kahit maruming basahan, kaya niyang gawing malinis at paputiin na para bang bulak. Alam mo yun, puti-puting bulak. Amen. Kaya lang mahirap gawin to kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon. Amen. Nawa, ipanalangin natin sa Panginoon na, Lord, ibig kong magikawangis mo sa kabutihan, sa paggawa ng kabutihan, sa pag-ibig sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang imposible. Kahit nung tinatawag kang demonyo ka, walang niya ka, darating ang panahon na, diba, makikita na sa mukha natin, ang mukha ni Kristo, ang mukha ng Mesiyas. Sa mga pagkilos natin, paggawa natin, na may pananampalataya, na gumagawa tayo ng kabutihan, hindi dahil sa sarili nating kalakasan, kundi dahil sa Mesiyas na sinasamba natin. Amen. Nawa, mapagnilayan natin yan. Tinatanong tayo ng Diyos, kilala mo ba ako? Ako ang Mesiyas, ikaw, ano ka? Kilala tayo ng Diyos? Pero anong gusto ng Panginoon sa atin? Kilalanin natin ang Mesiyas at maging Christ-like din tayo. Kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Karoon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagpapaalala mo na aming pagkatao kailangan maging kawangis mo sa pananalita, sa pagkilos, upang sa ganun mag-glorify ka namin, Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Nawa patuloy kang kumilos sa aming buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo pa kami pahintulo sa tukso at ihayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Muli, kung hindi niyo po naabutan, umpisahan ang Friday Gospel, pwede po kayong balik sa akin timeline. Okay, punta po kayo sa akin YouTube. Type nyo lang po yung Angelica Duarte. Pa-subscribe na lang po. And of course, pakishare na lang po itong Friday Gospel sa inyong timeline, sa inyong group chat.
Sana na-share natin. Kasi yan ang Mesiyas eh. Ang Mesiyas, nagkatawang tao siya, wala siyang ginawa kundi araw-araw ipalaganap ang mabuting balita. Tayo, pindot-pindot na lang, we can share the gospel. Para maging, kung ano yung mission ni Kristo, gawin din natin yan. Amen? So maraming pong salamat and to God be the glory.